Sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million after it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. So, yan po. Welcome po sa aking YouTube channel. Dito naman po ako. Welcome po sa aking YouTube channel, Rano Channel. Pag-subscribe, like, and share, comment din sa aking video upload. Okay? Hayaan nyo muna patingin kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalong-lalo na yung mga OFW natin dyan sa abroad. Gusto po kayo dyan. Saan man kayo paano na mo doon ron. Sana po nasa mabuting kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalong-lalo na yung mga taga nasa Netherlands na mga kabayan natin. Ingat po kayo dyan lagi. Okay? So, tuloy tayo. So, ito na nga. May napanood video upload. At mamaya, i-play ko rin sa inyo para mapanood nyo rin. Napanood ko yung sa Malacanang press corps kay Attorney Undersecretary Claire Castro. Yung paliwanag niya patungkol doon sa mga tanong ng mga media kay Attorney Claire Castro patungkol kay Pangulong Duterte at kay VP Sara na ayon sa nagtanong na taga-media ay si Pangulong Duterte daw ay inihahalin tulad kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. At nasagot nga siya nasagot nga yung media na yon, nagtanong na wala siyang sabi ni Atty. Claire Castro na wala siyang narinig na inihahalin tulad ni Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy Aquino. Bagkos, may narinig siya na tulad ang sarili ni Pangulong Duterte, ang sarili niya, tulad kay Hitler. Ganon ang pagkakahalintulad ni Pangulong Duterte sa sarili niya kay Hitler, hindi kay Ninoy Aquino. Okay? Ito panoorin natin. Ito sinabi niya. Nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Hinahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million after it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. So, yun. Di ba, kapo viewers? Hindi talaga pwede may halintulad ni Duterte ang sarili niya kay Ninoy. Kasi si Ninoy, wala siyang pinapatay ng mga tao.
Wala sa pinapatay ng mga tao. Si dating Pangulong Duterte, nung siya ay presidente, marami siyang napapatay ng mga tao. Especially yung mga na sangkot sa droga, mga user, mga drug lord. Di ba? Para nga raw malinis yung ating bansa sa mga illegal na drugs na yan. Ganon. Kaya ginamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas natin dati na lahat ng mga drug lord, na mga user, mga mga kriminal dito sa ating bansa ay imbis na hulihin, ayun, pinapatay. Ipinapatay niya di umano ayon sa mga naunang mga balita, di ba? Na napapanood natin. At totoo naman, marami naman namatay talaga. Di ba? So ganoon. Kaya malayong-malayo si Pangulong Duterte ihalin tulad kay Ninoy. Kasi si Ninoy, wala siyang pinapatay ng mga tao. Bagkus, siya yung pinatay. Di ba? Siya yung pinatay. Okay? Ang DFA at ang DND po. So wala silang meeting with President, ma'am. Ang detalye po ay sila po mismo ang magbibigay at ibibigay po namin sa inyo pagka po nagkaroon na po ng meeting. Thank you, ma'am. That Narciso Dizarich. Good morning, Yusek. Sabi po ni Senator Robin Padilla sa kanyang Facebook Live, hinihigpitan na ng mga otoridad sa bansang Netherlands ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte. May mensahe po ba o apela ang Malacanang sa mga Pilipino doon? Unang-una po, hindi lang po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, kundi dito na rin po, na manatili po tayo na kalmado. Hinahayaan lang po natin na umandar ang batas at ang hustisya. Kung meron man pong paghihigpit na nagaganap sa bansang Netherlands, ay hindi na po ito natin sakop. Ito po ay pinapatupad lamang po siguro ng bansang Netherlands ang kanilang batas doon. Sunod na tanong kay Giselle Insigne, IBC. Yusek, what is your reaction about the growing list of dubious confidential fund recipients of VP Sara Duterte? House Deputy Majority Leader Paulo Ortega cited more names like Amoy Leo, Fernan Amoy, and Jody Asim, and they even called it Team Amoy Asim po. Yes, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Sunod na tanong, Michael Sargon, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa the Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Hinahahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them
At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. May tanong po ulit, si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon lang sa asylum application ni Attorney Harry Roque, ano ba talaga nakikita motive dito ng Palacio? Do you see this as a tactic of Attorney Roque para makiiwas doon sa mga criminal proceedings as what was stated in a petition filed by a doon sa abroad sa anong tactic ang nakikita niyo rito? Kahit hindi pa naman po siya nag-a-apply ng asylum sa Netherlands, alam naman natin na siya ay hindi na nagpakita sa anumang Quadcom hearing. Siya ay umalis sa Pilipinas at hindi na bumalik. So ano ba ang ibig sabihin nito? Taktika ito para hindi na siya muling matanong pa sa kanyang mga isinawalat sa Quadcom hearing patungkol sa kanyang mga transaksyon. And doon sa posibleng maging dahilan, posibleng yung affiliation niya kay dating Pangulong Duterte, do you see this as a reason para hindi bababa yung application niya sa asylum sa the Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makaka-apekto sa kanyang petition for asylum. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. May mga magsasaka na po yung umiiyak sa sobrang baba daw ng presyo ng palay. I heard may 16 pesos pero parang umaabot hanggang 12 pesos po yung presyo. Ano po ang pwedeng gawin ng ating gobyerno para naman po hindi malugi yung mga magsasaka, lalo na po panahon na po ng anihan ngayon at meron pang kasabay na import o pag-angkat ng bigas. Doon po sa nabanggitin yung mga bagong proyekto na aprobado ng NEDA, nakalagay po doon 4.1 million na magsasaka makikinabang. Anong mga proyekto din po yon? Nasagot ko na po ito noong nakaraang araw, if I'm not mistaken, last week. Sinabi po natin yung mga magsasaka po na nagbibigay ng kanilang sentimiento dahil mababa ang pagkakabili ng kanilang bigas. At sabi nga po natin, ayon kay Secretary Kiko Laurel, ito po ay may kinalaman din po ang mga traders. So, ang ating pong in-advise noong nakaraang linggo po ay pumunta po ang mga farmers sa mga local government units concerned at doon po ay maaari tumulong ang lokal na pamahalaan para madala ang kanilang mga bigas sa NFA stores. Okay? At doon po ay binibili po ng mas mataas ng gobyerno po ang kanilang bigas. At sinabi po natin noon pa na nagsasagawa na po. Nandun na po tayo sa procuring the trucks po para po makatulong po ito sa mga farmers na wala pong kakayanan na magdala ng kanilang palay diretso po sa NFA stores. At yun po ay sinasagawa na po natin para hindi na po sila mahirapan para magdala ng kanilang mga palay. Sa Insect, how soon po yung pagbili natin ng mga truck? Kasi ito po yung isa sa nakikitang paraan para nga po yung mga magsasaka na wala namang pera para pang arkila ng mga truck para dalhin sa NFA yung kanilang mga ani. Sa tingin ko po, ito siguro yung isa sa nakikita nila para makatulong din na mismong NFA na ang pumunta sa kanila habang inaani. Kasi po yung mga traders ganun ang ginagawa eh. Habang inaani, nandun na po sila, may dala ng mga truck, meron ng mga sako, tapos meron na rin dalang pera na pambili. Kaya napipilitan yung mga magsasaka na doon na ibenta. Sa halip na sa NFA, sila pa yung magdadala doon sa opisina nila. Wala naman po silang pang-arkila ng mga truck. According to Secretary Kiko, ito pong taon po, sa kasulukuyan po ay ginagawa na po yan at sana po mapabilis kasi alam naman po natin pag dumaan po sa procurement, medyo hindi po ganun kabilisan. Kaya dinadasal po natin na masang-ayunan na agad at magkaroon po talaga ng magandang transaksyon patungkol po sa pagbili po ng trucks para sa mga farmers.
Last question from P. Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni Maricar kanina regarding yung sa pag-compare kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Yung statement kasi ni Vice President is more, I think, on the security ng dating Pangulo sa pag-uwi niya sa Pilipinas. And I quote yung sinabi niya, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan din katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka, at sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Ang question ko po, ma'am, is if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president in case or na umuwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Na nga po nakakapagtaka eh. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kaya dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa papuntanong mula kay Crisel Padilla, PTV. Kay Ian Cruz mula, GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, dun sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag-resign na si PBBM at sabi ni VP Sara, kayong nagsabi niya na hindi ako, Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos ka mag-isip at kaya mo ang mamuna. Ano po ang tugon ng administrasyon? Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niya, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. So ayan, napanood na natin yung mga paliwanag ni Attorney Claire Castro doon sa mga taga-media na nagtanong sa kanya. Di ba? Satisfied tayo sa mga sagot ni Attorney Claire Castro doon sa mga media. Napakaganda yung mga kasagutan niya. Talagang karapat-dapat talaga si Attorney Claire Castro sa kanyang posisyon na yan bilang Undersecretary ng PCO. Di ba? Napaganda. Paalala ko lang ulit, mga viewers. Baka mayroon pang nakakapanood dito sa aking video upload na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe lang kayo, like and share and comment dito sa aking video upload. Okay? Lahat po ng comment niyo, binabasa ko po. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Magpalay po tayo ng pumaykapan.